Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan nga natin itong budget hearing, no? O may pala naman si Raffy Tulfo. Kung makikita nga niyo po dito sa ating title, it says, Idol Raffy, binida na naman ang kanyang RTIA sa budget hearing na walang kinalaman. The point is, ang pinag-uusapan lang naman natin, there was a presentation, no? Kung mapapansin niya nga po, pag pumunta po kayo sa Senate website. Okay? So, just for today, pinag-usapan nga po yung budget hearing, both ng DepEd at saka ng OVP. Magtatakal muna tayo or mag-focus lang tayo dito sa pagiging pabida na naman ni Raffy Tulfo. Ang konteksto ko po is ganito. Bakit ni-raise ni Raffy Tulfo yung mga issues na hindi naman dapat pinag-uusapan sa isang budget hearing? Okay? Kasi very specific sa DepEd, no? Operations, mga nangyayari sa baba na dapat talagang ma-raise kay DepEd Secretary. Ngayon, kaya lang naman pinapakita yung presentation ng DepEd patungkol sa kanilang budget for 2024 para malaman natin whether or not ibibigay, no, ng Congress yung budget na nire-request ni DepEd. It's all about money. Budget for 2024. Pero itong ni-raise ni Idol Raffy has nothing really to do with the budget. Okay? Again, it is an issue, a valid issue. Unfortunately, it's not an issue to be discussed in a budget hearing. Pakinggan natin si Idol. Yung mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito, napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution daw. Sino pong gustong sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-i-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization and meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned and Sir, excuse me, let me cut you off. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require niyo po ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa
nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute, si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na mainto na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin, humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. Because I believe in who he was less in life should have more in law. So dapat sa ating batas, bigyan po ng magandang edukasyon, bigyan po ng magandang serbisyo ang mahirap nating kababayan. Dito lang po sana sila makakabawi. And I agree, dapat pabawiin natin sila sa pamamagitan ng pagbigay ng quality education. Pero how can we give these students quality of education kung kulang-kulang? And then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir. So pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangikil kasi si teacher nangikil sa amin. So paglaki nila, there's the possibility na baka mangikil sila. Okay. Senator Tulfo, your time is up, no? Okay. Mamaya natin pakinggan yung sagot ni VP Sara Duterte. Anyway, unang-una sa lahat, no? Hindi ko alam kung ito si Raffy Tulfo overthinking lang or sadyang okay lang. Alam mo yung feeling na nasa Senate ka na tapos politicking ka pa? 'Di ba? Minsan nga naisip ko guys yung strategy ni Raffy Tulfo since may mga nakabinbin na reklamo laban sa kanya at nanganganib na siya ay matanggal bilang isang senador. Ginagamit niya yung mga ganitong strategy para umaklas sa mga tao pag siya tinanggal sa Senate. Okay? So ngayon nakuha niyo na yung naiintindihan niyo yung point nung intro ko kanina. Anong kinalaman ng problema ng mga magulang sa na nag-aaral under ng DepEd na school sa budget hearing? And the way niya sinabi kanina, para daw suportahan niya, no? Parang binibigyan niya ngayon ng what do you call that? Kondisyon ang DepEd. Okay? Actually, napakaganda ng suggestion dito ni VP Sara Duterte. Pero at the same time, matatawa ka rin sa sagot niya. Okay? Matatawa ka. In another video, i-discuss natin yung part na yon. Nakita mo rin dyan, no? Pakinggan natin yung sinabi ni Senator Pia Cayetano. You've been informed that your time is up. You've responded, but kindly respond again. Yusek Escobedo. Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. And then, pwede po nating i-implement yan. May penalties po yung teacher or parent na mag-insist na merong voluntary contribution.
Okay, later on, i-discuss natin yung part na yan, ano? Kasi may binalik si Raffy Tulfo diyan out of sarcasm. Okay? Nag-suggest na nga si VP Sara. Balik muna tayo dito sa kwento ng mga PTA. 'Di ba? So, chinek ko nga 'to, sabi dito, DepEd issues adopted guidelines on Parents-Teacher Association. So dito makikita natin, no, the Department of Education has issued an omnibus guidelines on a regulation of operation of the PTA to update, harmonize its function to the DepEd's mandate. So dapat naka-align, no, kung ano man ang mga ginagawa ng PTA. In DepEd Order number 13, series of 2022, the department provided the updated operating manual of PTA, which will serve as a guide for school-based organization in managing collaborative engagement among education stakeholders. So we continue to recognize recognize and value the partnerships of the community, our parents, our teachers, and other school administration in ensuring the delivery of quality basic education to all of our learners. The released Omnibus PTA guidelines will strengthen the role of the PTA in schools, education, and so on and so forth. The Education Secretary Leonor Magtulis Briones. The Omnibus PTA guidelines of 2022 cover all public schools offering K-12 program. It will likewise apply to DepEd Central Regional Schools, Division, School District offices in effective regulating the operations of PTAs. The said guidelines will streamline the process for managing PTA affairs in different levels, which include election of its officer, requirement, and privileges bestowed upon recognized PTAs. Conduct a general assembly and other meetings and undertaking fundraising projects among others. Furthermore, it also includes provision of the organization and composition of the PTA membership and responsibilities of teachers and parents, likewise stipulated in the release guidelines. In addition, the Omnibus PTA guidelines will also establish connection among parents and teachers of every public school, as it always described the organization and functions of the federated PTA at the municipality and provincial level. So guys, this is not a small thing. No? Malaki sila. Imagine mo, meron pa yung Federation of PTA. So may PTA guidelines. Here, oh. See? May PTA guidelines na. Since 2022, 2023 na tayo. Yung ibo-brought up mo yung issue ng mga magulang regarding sa PTA, bakit hindi nyo ni-review muna yung mga PTA guidelines? So, kailangan ba tayo mag-create ng bagong law para lang i-prohibit natin ang mga PTA organization? By the way, guys, separate sila eh. Separate entity sila eh. Mapa-public, mapa-private, may PTA po. Okay, and ever since, lalo na kung makita niyo yung mga PTA ng mga private, talaga nag-held sila ng mga, what do you call that, school events. May mga pa-party pa ang ibang schools for PTA. Nagko-contribute yung mga magulang para mag-conduct ng mga parties or mga seminars and so on and so forth. Marami pong gumagawa ng ganyan. I remember visiting one public school in Alabang. I was invited to do a speech about bullying. Okay? So, ang umasikaso sa amin doon, yung PTA president ng eskwelahan. And kung makikita niyo po yung trabaho ng mga PTA officers, lalong-lalo na ang mga presidente nila, at saka yung mga, alam mo yung mga nasa higher level, sila po yung nakikipag-usap sa mga principal, sa mga teachers. Sa totoo lang, eto for the record when it comes to PTA, sa totoo lang, maraming mga event ang school. Only because it was sponsored by PTA. Tinutulungan ng mga PTA ang eskwelahan na mag-conduct ng mga, like say for example, yung talk na ginawa namin, it was sponsored and organized by the PTA. Syempre, in collaboration of the school administration, di ba? Like yung mga principal. At kung sino pa yung mga tao.
So malaking bagay po nagagawa ng PTA. Kaya pagdating po kasi sa public school, may mga pamangkin po ako na sa public school. Totoo naman yung word na voluntary. And so far, I don't remember that my brother or yung sister-in-law ko were asked to pay for a certain contribution. Kung kaya, bakit hindi? Kung hindi, pasensya tayo. Another thing guys, no? Pasensya na kayo, pero real talk to. Wala po kayong pera pambigay sa contribution ng PTA. Pero meron kayong pampa-birthday, meron kayong pang-pamall, meron kayong pang-alak, pero pagdating sa PTA, ayaw nyo magbigay. May mga ganyan din magulang, pero malakas magreklamo. Hindi ba? Marami na rin po ako naririnig na ganyan. Wala pang RTIA, may mga ganyan ng magulang. Although laki kami sa private school. May mga PTA din kami, pero I don't remember, no, ang PTA namin. Hinihinga ng ganito, ginagawa ng ganyan. Honestly, wala. Minsan yung mga PTA, yun yung mga nagpapabingo. 'Di ba? Yung mga bingo social dati. Nananalo ng bigas, nananalo ng motor, ng home appliances, and whatever, you know. Anything na magiging useful sa isang family. So dito kasi parang pinapalabas ni Raffy Tulfo. Again, disclaimer, hindi ko sinasabi na lahat ng na hindi totoo yung reklamo. Those are valid complaints. Sinasabi ko lang, pinapasama ni Raffy Tulfo ang imahe ng PTA. Pinapasama ang imahe ni Raffy Tulfo. Pinapasama ni Raffy Tulfo ang imahe din ng mga teachers. Siguro meron nga. Okay, hindi ko naman siya ini-invalidate. Pero the way kasi siya nagsasalita, parang gine-generalize niya na. Ngayon, kung may mga ganyan teacher, meron pong way. No, ang mga magulang, magreklamo kayo sa teacher. Magreklamo kayo sa principal. Kung hindi inaksyonan ng principal, punta kayo sa next level. Hanggang sa marating nyo ang deputy secretary kung kinakailangan. And again, for the record, no, I remember I have a very good friend sa Ate Nida. Hello, Ate Nida. Kuya Resty. Nag-file po sila ng reklamo. Inaksyonan sila. Tinulungan sila. So parang lumalabas, rumerekta lagi si Raffy Tulfo. Dahil yung mga tao na dadaanan ng reklamo, parang walang ginagawa. Hindi po totoo yan. Ngayon, kung talagang walang gustong tumulong sa inyo, bakit hindi po kayo lumapit sa pinakamataas na? Diba? May tinatawag po tayong hierarchy. Kung kaya naman i-resolve nung nasa baba, bakit hindi? Bakit kailangan nyo pang pataasin? Bakit nyo kailangan pang paakitin? Diba? Kayo guys, I'm sure sa mga nanonood nito, may mga magulang po na member ng PTA. Ano po ba ang pinakalayunin ng PTA sa isang eskwelahan? Kayo po ba, nagkakaroon po ba kayo ng General Assembly? Totoo ba yung sinasabi ni Raffy Tulfo na kung sino yung may malaking contribution, yun yung pinakamabango at pinakamagaling sa eskwelahan? I honestly doubt that. Nakakainsulto sa capacity ng isang student. If the person, if the person or if the student is really good at what he or she does, bakit mo pagmumukain na kailangan magbayad ng magulang, no? Magpadulas sa teacher o sa principal, kung kanino man, para maging magaling, magmukhang magaling yung anak. Sobrang nakakainsulto po yun sa pinaghihirapan ng mga estudyante. Diba? Anyway guys, again, pag-usapan natin sa susunod na video, yung naging sagutan nito ni Idol Raffy at saka ni VP Sara Duterte patungkol dito sa issue. No? From RTIA, binitbit na naman niya na walang connection sa budget hearing. See you in the next video guys. Bye!